Good evening, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, everyone need have the compassion. Our topic for tonight, everyone need have compassion. Our topic for tonight. For God, for God is mercy on us. For the men have the compassion. Our topic for tonight. For the men have compassion, God also is the mercy on us. This is our topic for tonight. Compassion is the parts of the commandment of God. Many person do not know about the command is the compassion. Many person do not know about this. Compassion is other parts of the command God. No, nothing ignore or reject about the list, the command God. You ignore about list command God, God is also ignore you according to the Holy Scripture. Compassion is a great value, the God commandment. Kasi because many people do not know about command this the compassion. Compassion is a part of the command God. Ayun po, this is our topic for tonight. Yung pagkahabag po, utos po ng Diyos yun. Hindi po natin dapat i-ignore yun. Kasi may maraming tao, hindi nila alam yun. Pero yung pagkahabag, utos po ng Diyos yun, yung kailangan mahabag tayo sa ating kapwa, sa ating kapatid, ganoon po. Kahabagan natin sila. Yun po, utos po ng Diyos yun. It's a part of the command God. Wala po dapat tayong i-reject. Utos po ng Diyos yun, yung mahabag tayo sa ating kapwa, sa ating kapatid. Kabagan natin yung kasala sa atin, patatawarin natin, ganoon po. Utos po ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung utos ng Diyos, wala ka dapat suwayin doon, wala kang dapat i-reject. You do not ignore any commandment of God. Yung yung tuldok po, bawal pong suwayin sa Diyos yun. Pero yung pagkabag o pinakamalagang utos ng Diyos yun, yung mahabag, you have a compassion. Ito po sabi ng Diyos, kasi yung dito, yung utos ng Diyos, yung tuldok lang, o tatawagin ka kalit-litan sa karya ng langit. Kasi utos ng Diyos yun yung you have a compassion. Ito po sabi ng banal na kasulatan, pag tuldok lang ang sinuway mo, o tatawagin ka ng Diyos na kalit-litan sa karya ng langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Mateo 5:17, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anong paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. O yun, yung tuldok, utos ng Diyos yun. Utos, bawal kang magtanggal sa salita ng Diyos. Tuldok mo, ayun, bawal tanggalin nyo yung tuldok. Pero yung pagkabag, is a compassion, is a part of the command God. O, mamaya basahin ko sa inyo.
Patuloy ko po. Kaya tang sino mang sumuway sa isa kalit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalit-litan sa kaharian ng langit. Datapot ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ayun ganapin mo daw yung maliit na utos, yung tuldok, tatawagin kang dakila sa kaharian ng langit. Pero but you ignore this, or you list for the kingdom of God in heaven, for you ignore that that's of commandment of God. Kasi utos ng Diyos yun yung that, utos niya yun. Bawal mong i-reject or ignore about any command God, ganun. Yung pagkabag is a compassion is the part of command God. There's a great value about this. Don't ignore. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Susundin natin kasi maraming tao hindi alam yung pagkabag, utos ng Diyos yung mahabag tayo sa kapwa natin. Ganon, mahabag tayo sa mga nagkasala sa atin, patatawarin natin, ganon. Tapos kaabagan natin yung ating kapatid, yung ating kapwa. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Ito po sabi ng Panginoong Yesus. Kasi yung pagkabag, utos po ng Diyos yun. Kaya meron tayong compassion. Everyone need have the compassion. For God also mercy on us and all. Is a command God, is a compassion. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa Mateo 23:23. Sabanin niya mga eskriba at mga Pariseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena at ng anis at ng komino. At inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Lalong mahalagang bagay pala ng kautusan to, yung sabi ng Panginoong Yesus nadilit iba ang katarungan, ang pagkabag. Kita nyo nga ang pagkabag, kailangan need have compassion in every one person. Kasi utos to, mahalagang utos to ng Diyos Sabi niya rito, mahalagang utos to yung compassion. Kaya meron tayong compassion by the neighbor and then other person, your brother and sister. Utos po ng Diyos to sa lahat, you have compassion. Kasi hindi alam ng iba tong ituro di ba? Yung hindi may tinuturo to ng ibang religion Lahat kasi tuturuan kayo, mag-abuloy ka lang mag-abuloy Yun po yung utos lang sa inyo, di ba? Pero about the compassion, nothing. Nothing command the compassion, all of the sect, di ba? Tuturuan kayo nila mag-abuloy na lang mag-abuloy Yun po yung generally commandment nila Mga false prophet in your teacher. Kasi mahalagang utos yun yung compassion, sabi ng Diyos dito. Kailangan meron tayong pagkabag, ang katarungan, ang pagkabag. Ganun. Hindi kasi alam ng ibang pastor to na ituro, kaya tuturo ko sa inyo. Kasi need obey all command God. No reject, no ignore all of that, any command God. Ito, basahin ko sa inyong muli, kasi utos ng Diyos yun yung meron tayong awa, pagkabag sa kapwa, ganun po. Yung nagkasala sa atin, patatawarin natin, kabagan natin, ganun. Kaya yung, di ba meron dyan nagkasala, nagkasala sa kanya, nagtinginan lang, sa mga restaurant, kaya bar, nagkabugbugan na, di ba? Nagkapatayan na. Kailangan nyo ba mercy? Para di ba? Meron ganung story, di ba? Nagkatitigan lang kabugbugan na, walang mercy, di ba? Walang merciful no compassion Ayun, kaya yung pagkabag, utos po ng Diyos yun, yung maabag tayo. Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Mateo 23:23. Sabanin niya mga eskriba at mga Pariseo,
mga mapag-imbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. O mahalagang bagay pala ito ng kautusan, no? O patuloy ko po. Dilit iba ang katarungan, ang katarungan, ang pagkabag at ang pananampalataya. Dapat ninyong gawin ang mga ito. At huwag pababayaang di gawin yaong iba. Don't ignore the other commandment, di ba? Sabi ng Diyos dito, don't negligent other the command. Sabi ng Diyos dito, di ba? Diliwag pabayaan ng iba, sabi niya ng Panginoon dito. Sabi rito, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. At huwag pabayaang di gawin yaong iba. Tamo nga, huwag na pabayaan yung iba, di ba? No ignore, no negligent of the other, the command God. Kasi compassion is part of the command God. Kailangan susundin natin yun, ganun. Yung pagkabag, kasi utos po ng Diyos yun. Meron tayong awa sa ating kapwa. Ganun. Pagka naawa tayo sa kapwa, sinusunod, kasi utos ng Diyos yun yung naawa tayo. Pag naawa ka sa kapwa mo, tinusunod mo yung utos ng Diyos, kaawaan ka rin niya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kaawaan ka rin ng Diyos. Pag sinusunod mo yung utos niya na meron ka ring awa. Ito. Kasi utos ng Diyos yun. Ito po sabi sa Deuteronomio. Deuteronomio 5. Gs. Utos ng Diyos yun yung pagkabag, di ba? Utos yun Ito, maawa rin sa iyo ang Diyos pag sinusunod mo yun. Ito po sa Deuteronomio 5, Gs. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Maawa rin ang Diyos sa iyo pagka yung tinusunod mo yung utos, yung naawa ka sa kapwa mo, kaawaan ka rin ng Diyos nun. Kasi utos ng Diyos yun sa part of command God, is merciful yun. Kailangan meron tayong awa, kabagan kayo ng Diyos. Basahin ko sa inyo muli. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking utos. Utos ng Diyos yun. Pag naawa ka sa kapwa mo, sa nagkasala sa iyo, pinatawad mo, kaawaan ka rin ng Diyos. Ganon. Pagka yung naawa ka rin sa kapatid mong duka, mayaman ka naman, may nakakangat ka sa buhay, tinulungan mo, pagpapalain ka ng Diyos, di ba? Sabi nga, ang naawa sa duka, nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Babayaran uli sa iyo ng Diyos yun. Pag naawa ka sa mga kapatid mo o sa kapwa mo, ganon. Yung binibigyan mo siya, ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya pinauutang mo siya, ganon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailangan meron tayong awa kasi isa part of command God is compassion. For God also is merciful on us and all. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Kawikaan 19:17. Ang naawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Babayaran sa uli sa iyo ng Diyos yun. Pag naawa ka sa duka. Kasi utos ng Diyos yun. Kailangan you have merciful. Meron tayong compassion. Kailangan ay nagkasala sa atin, patatawarin natin, ganon. Yung may pera ka naman, tutulong ka sa kapatid mo, ganun. Halimbawa, nakakaangat ka sa buhay, kaysa kapatid mo, tutulungan mo siya ng, bibigyan mo yung kailangan, all need your brother, bibigyan mo siya. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Santiago, pagka yung meron ka, naawa ka sa kapatid mo, tinutulungan mo, kaya, sa kapwa mo,
Tama yun, may awa ka sa kanya, may pagpapalain ka ng Diyos noon. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kaya tutulungan mo yung mga duka, meron kang mercy, may mercy ka, meron kang compassion. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi utos ng Diyos yun eh, pagka sinunod mo, di ba? Kaawaan ka rin ng Diyos. Ganun, di ba? Sabi niya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Santiago 2:14. Anong papakinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung isang kapatid na lalaki o babae hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayong mga painit, at magpakabusog, at gayumay hindi ninyo binigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong papakinabangin dito? Ayun o, walang papakinabangan. Yung sinabi mo, o magpainit ka at magpakabusog, hindi mo naman siya binigyan, o kailan bibigyan mo siya kasi utos ng Diyos yun eh. Para pagpalain ka, o ganun. Basahin ko sa inyong muli, no? Kailangan meron kang awa sa kapwa mo, sa kapatid mo, kung nakakaangat ka naman sa kanya sa buhay, bibigyan mo siya, kasi utos ng Diyos yun eh. Yung magpatawad tayo, mabag tayo sa kapwa, sa ating mga kapatid, ganun. Basahin ko sa inyong muli rito. Sa Santiago 2:14. Anong papakinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya ngunit walang magawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ay isang kapatid na lalaki o babae hubad at walang kakanin araw-araw, walang kakanin, di ba? Araw-araw, kailangan bibigyan mo siya ng pagkain niya, mabag ka sa kanya. At ang isa sa inyo magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo magpainit at mga pakabusog, gaymay, hindi niyo binigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong papakinibangin dito? Gayun din naman ang panampalataya ng mga walang gawa ay patay sa kanyang sarili. O yun, bibigyan mo siya, kabagan mo siya, ibig sabihin. Kasi wala nga siyang kakanin sa araw-araw, you have mercy. Kailangan meron kang compassion para kabagan ka niya ng Diyos. Diba sabi nga, kinabagan niya ang libu-libong umibig sa kanya o tumutupad ng utos. Kabagan mo yung kapatid mo, bibigyan mo rin siya ng pangailangan niya. Okay, yung kapwa mo, kung mayaman ka naman, di ba? O bibigyan mo. Kasi hindi ka naman mananatili sa mundo. Ganun po yun, yung po yung utos ng Diyos. Hindi po tayo mananatili sa mundo. Kailangan, kung meron tayo, bigyan natin, kabagan natin. Kasi hindi naman tayo mabubuhay sa mundo ng forever, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Itinakda sa tao ang mamatay minsan, pagkatapos ay ang paghukom. Kailangan sundin natin utos para maligtas tayo, ganun. Ganun. Kasi about limit, the life of the people is 120 years. Kung maingat tayo sa sarili natin, abot pa tayo ng higit pa ron, ganun. Kailangan kung para maligtas tayo, sundin natin yung utos. Ganun po. Ito, sabi, pagka meron tayong, di ba? Meron tayong ibigay natin kung nakakangat tayo sa ating kapatid, sa ating kapwa. Kasi yung utos ng Diyos, kailangan meron tayong habag. Ito sabi ng Diyos dito. Kaya meron tayong mercy. Ito po sa unang 1:17. Dadapat sino mang mayroong pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita niyang ang kanyang kapatid na nangangailangan, do ipagkait ang kanyang awa, kailangan may awa tayo, yung compassion. Paano mananam ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa, at katotohanan. Kailangan meron tayong habag sa ating kapatid. Tulungan natin siya kung nakakaangat tayo sa buhay. Kasi utos ng Diyos yun, di ba?
na lalong mahalaga ng kautusan, ang katarungan, ang pagkabag. O yun, mabag tayo, bibigyan natin yung ating mga kapatid, pautangin natin, ganun, yung kung nangungutang o nanghihingi, bibigyan natin yung mga nangangailangan. Kung meron tayo ibibigay, kasi nga, sabi nga, ang nagpapautang sa Panginoon, ang nagpapautang sa duka, naawa sa duka, nagpapautang sa Panginoon, di ba? Sabi, ganon, nagpapautang ka sa Diyos pag gumagawa ka ng awa sa mga kapwa mo, sa kapatid mo. O, basahin ko sa inyo muli rito. Ito sa unang 1:3-17. Datapot ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipagkait ang kanyang awa, paanong manana ng pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ayun o. Munti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayun o. Kailangan may awa tayo, ganun, para ibigyan natin yung ating kapatid, o ganun, pautangin natin. Etong utos na to, para to sa lahat. Kaya meron tayo, kailangan yung kapwa natin, bibigyan natin. Kung mayaman naman tayo, ganun, di ba? O kung nakaangat tayo sa ating kapatid o sa ating kapwa, o bibigyan natin. Kasi utos ng Diyos yun. Sabi nga, mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kaabagan. O ganun, pag naabag ka sa kapwa mo, o nagbibigay ka, pautangin ka, nagpapautang ka sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanyang muli. Etong sa Deuteronomio 15, utos to sa Israel, no? Dati. Pero hindi na po sa Israel to utos. Para sa lahat na po to. Para sa lahat po. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, sabi ng Panginoong Hesus. Ganun. Utos na po ito ng Diyos sa lahat. Dito po sa Deuteronomio 15 patuloy. Kasi yung sabi ng Panginoong Hesus ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat. O utos ng Diyos yun. Yung magkaroon tayo ng habag. O utos niya yun. Ito sabi sa banal na kasulatan babasahin ko sa inyo rito na utos niya yun, yung meron tayong habag, magpautang tayo, di ba? Ito sabi ng Panginoong Hesus dito. Utos niya yan, Yung utos sa Deuteronomio, utos na po yun sa lahat na po yun, hindi lang sa Israel. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa Marcos 13:37. At ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat. Ayun sinasabi ko sa lahat. Mangagpuyat kayo, sabi ng Panginoong Yesus. Utos na yun sa lahat, itong sa Deuteronomio. Sa lahat na po ito, hindi po yung sa Israel lang. Saan tayo magpupuyat? Magpupuyat tayo sa pagtupad sa utos ng Diyos, hindi yung pagpupuyat na pupuyat ka dyan dahil sa paglalasing, kalayawan, hindi po yun. Magpupuyat tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Utos na po yun sa lahat. Itong nasa sa Deuteronomio 15:1. Basahin ko sa inyo, dito. Kasi yung pag nagpautang sila dati rito yung Israel, pag sumapit yung 7 taon ng huling buwan, pag may utang yung kapatid nila, o sino man, hindi na nila sisingilin kasi utos yun sa kanila Pero hindi na po yung sa kanila utos to. Para po to sa lahat. Sa lahat na po to, sabi ng Diyos. Kasi pinag-isa niya ng Diyos tayo sa Kanya, di ba? Upang pag-isahin sa Kanya ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya utos na ito, para na po ito sa lahat. Ito sa may Deuteronomio 15:1. Basahin ko po sa inyo. Sa katapusan ng bawat 7 taon, ay magpapatawad ka ng iyong mga utang. Ayun magpapatawad ka ng iyong pautang. Sabi ng Diyos dito, patawarin mo yung may utang sa iyo.
O mahabag ka sa kapatid mo, ganun. O kaya sa kapwa mo. Kasi utos to eh, oh. Sa kanila, no? Pero para sa lahat na po to. O, basahin ko sa inyo muli. Tapos papatuloy ko. Tsaka tapusan ng bawat 7 taon, ay magpapatawad ka ng iyong mga utang. At ito ang paraan ng pagkatawad. Bawat may pautang ay magpapatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Ayun, pautangin mo yung kapwa mo. Pag sumapit yung 7 taon, papatawarin mo. Huwag niyang sisingilin sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid, sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay ipinahayag. Ayun, no? Ipinahayag yung pagpapatawad ng Panginoon. Yung pagka may utang sa iyong kapatid mo, kapwa mo, yung halimbawa, 7 taon na siya nangungutang, o sasapit na yung December, katapusan ng taon ng December, sa 7 taon, hindi mo na sisingilin yung naiwan niyang utang. Hindi mo na sisingilin yun. Sa kapatid mo, sa kapwa mo, hindi mo na sisingilin yun. Halimbawa, regular siyang nangungutang sa'yo, o dumating yung ika-7 taon ng pagkapatawad, o hindi mo na sisingilin yun, yung may utang pa sa'yo, o papatawarin mo yun. Kasi yung utos po ng Diyos to, sabi niya rito. Ito, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Sa katapusan ng bawat 7 taon ay magpapatawad ka ng iyong mga pautang. At ito ang paraan ng patawad. Bawat may pautang ay magpapatawad sa kanyang pinautang sa kanyang kapwa. At huwag niyang sisingilin sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid, sapagkat ang patawad ng Panginoon ay ipinahayag. O hindi na ginagawa ito ng mga Bombay, di ba, no? Pero regular na nangungutang sa kanila yung mga Bombay. Hindi na ginagawa, sinisingil pa rin, di ba? O meron dyan, taon na nangungutang sa Bombay. O 5-6, o sinisingil pa. Kasi hindi nila alam yung aral, hindi nila alam yung utos, ganun. O patuloy ko po. Sa isang tagaibang lupa, ay yung masisingil. Ngunit sa anumang tinatangkilik mo na nasa iyong kapatid, ay ipatatawad ng iyong kamay. Ayun, patawarin mo yung mga kapatid mo sa utang. Ngunit hindi magkakaduka sa iyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong ariin. Kung iyong didingin lamang masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang buong utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Yung utos ng Diyos yung magpatawad, di ba? Yung ba mercy? Utos yon yung magpapatawad tayo. O patawarin natin yung nagkasala sa atin, yung may utang, ganun. O pag dumating yung ika-7 taon, ito sabi rito, patuloy ko po, no? Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos na gayang ipinangako niya sa iyo at ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang. At ikaw ay magpupuno sa maraming bansa, ngunit hindi ka nila pagpupunuan. Ayun o, hindi ka nila pagpupunuan. Kung magkaroon sa iyo ng isang duka na sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong pintuang daan, sa iyong lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni pagtitikumin man ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid. O yun o, kailan papautangin mo siya. Kundi iyong ang bubukin ang iyong kamay sa kanya. At iyong ang pautangin siya ng sapat sa kanyang kailangan, na kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na iyong sabihin, ang 7 taon ng pagkapatawad ay malapit na at ang iyong matay, pagmamasama laban sa iyong kapatid. Sa iyong dukang kapatid na hindi mo siya bigyan at siya'y dumain sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Yun o, pautangin mo, kabagan mo yung kapatid mo. Tapos pag dumating yung ika-7 taon ng pagkapatawad, o hindi mo na siya sisingilin. Yun po yung utos ng Diyos. Yun po utos. Hindi po kasi inuturo to no? Pero utos po ng Diyos yun. Bawal mong i-ignore yung mga utos ng Diyos. Bawal po yun. Makasalanan po sa Diyos. Tatawagin kang kalititan sa ari ng langit pag sinuway mo. O kaya, kung marami ka ng sinusuway, o kaaway ka naman ng Diyos nung kaaway ka na. Sabi niya, bakit kayo nagsisalangsang sa akin?
Di ba? O, bakit kayo, ano, di ba? Sabi niya o, kaaway na ng Diyos yun. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat, na nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Diyos. O, kaaway naman ng Diyos yun. Pagka yung sinusuway mo yung utos niya na palagi, kaaway na yun. Patuloy ko po, siya ibibigyan mo ng ang iyong puso ay huwag magdadamdam pagkat binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay nito, ipagpapalain ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng ipuin ng iyong kamay. Sapagkat hindi mawawala ng duka sa lupain kailanman. Kaya't aking inuutos sa iyo na aking sinasabi, bubukin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan sa iyo at sa iyong duka mo, sa iyong lupain. Ayun, bubukin mo, sabihin, wag kang bukas palad ka sa kanila na magbigay o magpautang, ganun, kabagan mo. Sabi nga, mapalad ang mabagin sapagkat sila'y kabagan. Yung pautangin mo yung nangungutang sa'yo, ganun. Tapos bibigyan mo yung kapatid mo o magbibigay ka kung meron ka ibibigay. Ganun. Utos po ng Diyos yun kasi hindi naman to itinuturo ng iba, no? O kaya tinuturo ko sa inyo. Kasi nga, hindi pwedeng kulang tayo ng aral sa Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, siya'y mamamatay sa kakulungan ng turo at sa kadahilan ng kanyang pagkaulol, o maliligaw siya. O yun, kasi utos ng Diyos yun. Kailangan hindi tayo kulang ng turo. Gaya sinabi niya sa Kawikaan 5:23, di ba? O kailangan hindi tayo kulang ng turo. Kailangan, tinuruan tayo ng Diyos sa lahat ng gawang mabuti. Yun po yung utos ng Diyos. Kaya tinuturo ko to sa inyo, yung everyone need have the compassion. Kasi utos ng Diyos to. Kailangan, meron tayong have a compassion, have a mercy. Kasi utos po ng Diyos to. Kaya tinuturo ko sa inyo. Ito po sabi ng banal na kasulatan. No? Kasi dapat, ang tao ng Diyos, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ano ba yung mabuti? Yung utos ng Diyos, mabuti po yun, lahat po yun. O, para ang tao ng Diyos, maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yan po sabi ng Panginoon. Ito po kaya tinuro ko sa inyo compassion. Kailangan meron tayong compassion to everyone. Meron tayo nun para God is compassion also on us, on all. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa may Timoteo, ikalawang Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, o lahat, diba? Lahat. Kaya susundin po natin yung mga utos ng Diyos. Kasi sabi niya lahat. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangin din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos, sa lahat ng gawang mabuti. O yun, sa lahat ng magawang mabuti, tinuruang lubos yung mga tao ng Diyos. Ano ba yung mabuti? Yung mga utos, lahat po yung susundin natin. Sabi nga, ang utos mabuti, banal at matuwid, di ba? Ayun, susundin po natin yun, yung lahat ng utos ng Diyos. Kasi utos ng Diyos yun, kailangan meron tayong compassion, ganun. Kaya tinuro ko po sa inyo to, dahil hindi po tinuturo to ng mga bulaang sektang mga ngaral dyan, ng mga malaking samahan, di ba? Mga bulaan yun. Tuturuan kayo ng puro abuloy. Donasyon, yun po. Pero about commandment of God, o na teaching to other, o sabi nga, pag kulang ng turo, mamatay di ba? Kaya tuturuan kayo ng lahat ng aral ng Diyos. Yun po yung sabi, kasi utos ng Diyos, banal, mabuti at matuwid. Dito po sa Roma 7:12.
Kaya nga, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. O, mabuti yung utos ng Diyos eh. Kaya yung kailangan, ituro sa inyo yan, yung bawat isa sa atin, merong pagkabag, meron tayong maawa sa ating mga kapatid, di ba? O magbibigay tayo sa kanila, o kaya sa dukha, o pautangin natin, yun po yung utos ng Diyos eh. Ganon, halimbawa, o ganon, kasi sabi nga, ang nawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Kaya papautangin mo sila para gaganti ng Diyos yung mabuting gawa. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kaya papautangin mo. Lahat ng utos, di ba, mabuti, para ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya pagka yung bibigyan mo yung mga dukha, ito sabi ng Diyos dito, nagpapautang ka sa dukha nun. Ito, basahin ko sa inyo to rito sa sa may Kawikaan 19:17. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. O yun, di ba yung sa Deuteronomio, pautangin mo, di ba, ng sapat sa kanya, o kaya bibigyan mo yung kapatid mo, sabi sa unang 1/3, di ba, bibigyan mo naman. Ganun, kaya meron tayong mercy sa ating kapwa, your brother and sister, ganun. Para ang Diyos maawa rin sa atin. Pagka nagbibigay tayo. Pagpapalain tayo ng Diyos kung ginagawa natin yung utos o sinusunod natin yung naawa rin tayo sa dukha. Ito po sabi ng Kawikaan din dito sa 22. Ito po sabi ng Diyos sa Kawikaan. Dito po sabi ng Diyos sa Kawikaan 22:9. Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. O yun, nagbibigay ka ng tinapay sa dukha, di ba? Sabi, bibigyan mo bubukayin mo yung kamay mo sa dukha mo, di ba? Sa kapwa mo, sabi sa Deuteronomio 15. Yun, utos po ng Diyos yun. Kailangan meron tayong habag. Yung binibigyan natin yung kapwa natin, gano'n. Kasi hindi tayo kailangang kulang ng turo. Dahil pag kulang ng turo, masama yun. Kailangan alam nyo to. Dahil iba dyan, hindi naman tinuturo to, di ba? Turuan kayo. Sumamba kayo saan? Sa kayo sumamba. Wala naman yung tinuturo. Sumamba kayo sa Diablo. Wala yung out of the context in your doctrine, di ba? Hindi nyo naman tinuturo lahat. Ito, utos to ng Diyos. Sa kayo sumamba sa Diablo. Ganun yun. Kailangan tuturuan kayo ng utos ng Diyos. Lahat po yun. Tinuturo sa mga miyembro. Ganun. Kasi ang utos ng Diyos, mabuti at matuwid, di ba? Utos ng Diyos yun eh. Yung mabag tayo sa ating kapwa. Ayun, yung halimbawa naman sa may nagkasala sa atin, patatawarin din natin sila, kaabagan din natin sila. Yun po yung utos ng Diyos eh. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kaabagan mo rin siya. Ito po sabi ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Kaabagan mo yung nagkasala sa'yo, patatawarin mo rin siya. Di ba, merong mga accidentally, di ba? Nakatingayin lang o nabanggalan ng konti, wala nang pasyensya. Kailangan meron tayong habag. Di ba? Nagkagitan lang sa karsada. Di ba? Walang habag, nagkabarilan na. Kailangan utos ng Diyos kasi yun eh. Kailangan meron tayong habag, meron tayong awa sa kapwa natin. Di ba maraming aksidente diyan? Gitgitan lang sa daan, nagkakasuntukan, gitgitan lang sa karsada, nagbabarilan na. Kasi wala kang mercy. Utos kasi ng Diyos yun eh. You have compassion, you have mercy. Utos ng Diyos yun sa Mateo
23. Ganoon, kaya tinuturo ko sa inyo to, kailangan meron tayong mercy. For God, you mercy also. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi di ba maraming accidentally niyang ganyan na nangyayari. Kung mababalitaan mo lang sa TV, di ba? Binaril dahil wala kang awa, walang mercy, walang compassion eh. Siksikan lang sa karsada, hindi naman sinadya. O, di ba? Mainit ang ulo. O, di ba maraming ganyan pangyayari. Tandaan, nagkabugbuga, no? Dahil sa kagit-gitan sa daan. O, di ba? O, yung traffic, binugbog. Maraming ganyan. Kasi nga, walang mercy. Utos ng Diyos eh. You have a mercy, you have compassion to each other, di ba? Meron tayong awa sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa Mateo 18:21. Nang magkagayay, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito o makapitumpung-pito pagka nagkasala yung kapatid mo. O patatawarin mo. Kailangan meron kang compassion, you have a mercy. Makapitong-pito. Yan sabi niya rito ng Panginoong Yesus. Babasahin ko sa inyo muli, no? Para maintindihan nyo. Nang magkagay, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyong hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito o makapitumpung-pito. Patatawarin mo yung nagkasala sa iyo, di ba? Sabi nga, mapalad ang mga bagin sapagkat sila'y kabagan, no? Di ba? Kasi nga, kailangan patawarin mo yung nagkasala sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos dito, ng Panginoong Yesus. Gaya dito sabi niya, no, pag hindi nyo pinatawad yung nagkasala sa iyo, wala kang compassion, mercy, o hindi ka rin patatawarin ng Diyos. O dito sabi niya sa Mateo 6:14, sapagkat kung ipatawad niyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Tatapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. O kailangan magpatawad ka. You have a compassion, mercy. Para God is mercy you also. Ganun. Ito ang sabi rin ng Panginoong Yesus dito sa Mateo 18:23. Kaya't ang kaharian ng langit tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya ay magpasimulang makipag-usay, ay hiniharap sa kanya ang isa sa kanya ay may utang na 10,000 talento. Datapwat, palibasa ay wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng Panginoon na siya ay ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatiri pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayarin ko sa iyo ang lahat. At sa habag ng Panginoon, sa alipin iyon, pinawalan siya at pinatawad sa kanya ang utang. Pinatawad sa kanya yung utang. Naghabag ang Panginoon. Datapat lumabas ang alipin iyon. At nasumpong ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya may utang na 100 denaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal siya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya ay
At siya'y ayaw at yumao at siya'y pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Ayun o, yung may utang sa kanya, hindi niya kinabagan, hindi niya pinatawad. Kasi nga, pinatawad siya ng Panginoon dito, tapos may utang pala sa kanya yung ibang tao, hindi naman siya pinatawad. Itong sabi ng talinggaga ng Panginoong Jesus, no? O, tapos patuloy ko po. Nang makita nga ng kanyang kapwa alipin ang nangyari, ay namangla silang lupa at nagsiparoon at sinaysay sa kanyang Panginoon ang lahat na nangyari. Nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, pinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon, sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? O yun o. O pagka nahabag ka sa kapwa mo o sa kapatid mo, pinatawad mo, o binigyan mo ng pangailangan niya, o kabagan ka rin ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, no? O, basahin ko sa inyong muli. At nagalit ang kanyang Panginoon at binigay siya sa tagapaghirap hanggang siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayun din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan. Kung hindi niya patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang sa kanyang kapatid, hindi rin patatawarin ng Diyos yung walang mercy. Kailangan you have a mercy, for God also is mercy in you. Ganon, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi to yung talingagang to, may utang sa Panginoon, pinatawad ng Panginoon. Tapos yung may utang pala, yung may utang, may ibang tao may utang sa kanya, hindi niya pinatawad. Tapos nagsumbong yung ibang alipin, sinumbong siya, ay pinambilanggo niya yung may utang sa kanya, o nagalit yung Panginoon, o pinabilanggo siya kasi hindi niya kinabagan siya ng Diyos, tapos hindi naman siya nabag sa iba, o kaya pinabilanggo siya ng Panginoon din dito. Kaya sabi ng Diyos dito, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan. Kung hindi niya patawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Kailangan magpatawad ka rin, sabi ng Diyos dito. You have compassion, mercy to each other para patawarin ka for God, you forgiveness of your sin, di ba? God, you di ba merciful? Give you mercy. Ganon, bibigyan ka ng Diyos ng awa rin. Ganon po, kailangan marunong tayong magpatawad sa ating kapwa o meron tayong awa. Dalawa po kasi ibig sabihin ng awa. Yung naawa ka sa kinabagan mo, kinawaan mo yung nagkasala sa'yo, pinatawad mo, tapos kinaawaan mo rin yung kapwa mo, kapatid mo, binigyan mo ng pangangailangan niya, o yun. Ayun, dalawa po ibig sabihin ng awa, yung nagpatawad ka sa nagkasala sa'yo, tapos yung kapwa mo, binigyan mo ng pangangailangan niya, o kaya yung kapatid mo, yun po, dalawa po ibig sabihin ng awa, yung nagpapatawad tayo sa kasalanan, saka nagbibigay naman tayo sa ating kapwa, ganun. Ganun, ang naawa sa duka, nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Tapos yung isang kapatawad naman, yung nagkasala naman sa'yo, patatawarin mo, magkaroon ka rin ng habag. Di ba, may accidentally sa daan, hindi nagpatawad, walang awa, nagbarilan sila doon sa sa EDSA, di ba? Kaya merong pagkapatawad, you have a mercy. Kaya may mga accidentaling ganyan, di ba? Merong ganung pangyayari, di ba? Nagkakagitan doon sa daan. Yung motor sa kotse, nagbugbugan sila, di ba? Yung rider, Kasi nga walang mercy. No compassion. Utos kasi ng Diyos yun, you have compassion. Patawarin mo nagkasala sa iyo para patawarin ka rin yung Ama, di ba? Ganon, sabi nga rito ng Diyos, kumbaga kung magkasala sa iyong kapwa mo, patawarin mo na, magkaroon ka ng habag sa kanya, ganun, para kabagan ka rin ng Diyos. Diba? Pagka hindi niyo pinatawad, hindi rin kayo patatawarin. Kasi pag nagpatawad ka,
Kalwalatian mo yun, kalwalatiin mo sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan 19:11. Ang bait ng tao nagpapakupad ng galit, at ang kanyang kalwalatian paraanin ng pagsalangsang. O paraanin mo lang, sabihin palampasin mo na lang yung nagkasala sa'yo. Nagkagit-gitan lang kayo sa EDSA, nagkabarilan na kayo. Maraming ganyang pangyayari, di ba? Nagkagit-gitan lang sa daan, nasita lang ng MMDA, nagbubugan yung driver sa MMDA, di ba? Kasi nga walang mercy, walang compassion. Utos ng Diyos yun you have a compassion. Ganun po, kaya meron tayong mercy, meron tayong compassion. Kasi utos po ng Diyos yun. Patawarin natin yung nagkasala sa atin. Dalawang compassion, yung naawa tayo sa duka, nagbibigay tayo, tapos yung nagpapatawad tayo sa nagkasala sa atin. Ganun. Dalawa po yung ibig sabihin ng compassion is a mercy. Yung nagpapatawad tayo, at saka yung naawa tayo sa duka, binibigyan natin. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Kawikaan 19:11. Ang bait ng tao nagpapakupad ng galit, at kanyang kalwalatian paraanin ng pagsalangsang. Nagkagitgitan lang kayo dyan sa EDSA pagpasensyaan mo na, di ba? Patawarin mo na, kabagan mo na. Nakasita ka lang ng MMDA, tapos nagbubugan na kayo. Sabihin, patawarin, kasi utos ng Diyos yun you have a compassion, utos ng Diyos yun. Meron tayong compassion, di ba? Ang pagkabag, ang katarungan, ang pananampalataya. Kasi mahalagang utos po yun sa Diyos. Hindi naman itinuturo ng mga tulaan yan, kaya tinuro ko sa inyo. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Everyone need have the compassion. For God, give mercy on us and all. Ganun po. God bless po. Thank you for watching this, for joining this. Thank you. God bless. Ingat. Be careful to everyone. Thank you. God bless.